Hey mga bros sa mga brods, ito may reports and rumors tayo dito po kay Terdy Ravenna dahil alam na natin na na-release na ito sa Dubai Basketball. Kaya nga ito, nagkakaroon ito ng comeback nga daw sa Japan B-League. Pero mga kabrods, hindi nyo rin din ba alam na nire-recruit na rin pala ito ng isa sa mga best friend niya dito sa San Miguel Beermen na si Chris Ross. Dito sa San Miguel Beermen, hindi na tayo magugulat kung si Chris Ross nagre-recruit ng mga players yan dahil syempre assistant coach na rin yan in the making sa San Miguel Beer. Kaya nga dito, si Terdy Ravenna kasi, alam din naman natin nakasali ito sa lineup ngayon sa SEA Games natin, sa Southeast Asian Games natin ngayon 2025 to 2026. Yes mga bros, dito natin makikita ulit si Terdy Ravenna dahil habang free agent nga ito, kinuha na ito ng Gilas Pilipinas natin. And ito mga kabrods, sa 6'2" or 6'3" height na ito ni Terdy Ravenna, ang daming matutulong ito mga kabrods, small forward or pwede mo itong maging shooting guard sa SMB. Once kasi na ma-recruit mo ito pang si Terdy, mga kabrods, syempre, ito na kasi yung may experience sa lahat sa ibang bansa, mga kabrods. Pinakaunang player na naglaro sa Japan B-League and pinakaunang player rin na naglaro din sa Europa and maski din sa Dubai BC, mga kabrods. Kaya nga yan ang kagandahan kay Terdy Ravenna. Nagtitake risk ito ng mga panibagong dreams dito sa pro sa iba't ibang bansa. Kaya yung experience na ito ni Ravenna, mga kabrods, ay kakaiba na. Yung athleticism nito talagang nag-improve. Yung scoring nito nag-improve, mga kabrods, as an Asian import sa Japan B-League sa San Enneo Phoenix. Mga kabrods, talagang pinakita niya kung ano yung isang Asianong import na naglalaro sa Japan B-League. Hindi bumibigay, talagang magandang mga offers sa kanya. Maski sa Europa nagka-offer to. Yung athleticism nito, talagang yan ang isa sa mga binabayaran kay Terdy Ravenna. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali, maranasan itong lahat. 1xBet. At suportahan ang paborito mong koponan sa PBA games natin, All Filipino Cup and NBA Games Season 2025 to 2026. Parang nga daw kasing egoy kung maglaro si Terdy Ravenna, parang import na rin kung maglaro. Kaya dito sa San Miguel Beer, ang gandang recruitment ito para sa kanila nang makuha si Terdy Ravenna. Alam din naman natin, medyo mahirap kung ma-recruit nila si Terdy dahil hindi nga ito nagpa-draft pa sa PBA. Pero pwede namang maging undrafted, mga kabrods, or syempre gagawan ng paraan nito ng SMB or i-draft nila sa 2026. Yes mga kabrods, si Terdy Ravenna kasi free agent. Ang sarap nga daw kunin nito ng kahit anong kupunan sa PBA, mga kabrods. Kaya win-workout na ito ng San Miguel Beer dahil hindi nga rin basta-basta ang isang Terdy Ravenna. Ang ganda nga rin kasi kung makuha mo ito. Yes mga kabrods, napaganda talaga dahil napaka-athletic na player. Ang daming matutulong sa SMB in terms of defense and offense, mga kabrods. Sa depensa, asahan mo na yung mga high-flying blocks ni Terdy Ravenna dyan sa SMB. Yung hustle nito sa laro sa mga steals, block shots, mga kabrods, sa tigas na itong pangangatawan sa poste. Yes mga kabrods, kung dumepensa and maski sa opensa. Yes mga brods, magandang fast break player, two-way player, maganda rin ang shooting na rin ito. Yes, nag-improve ang shooting neto ni Terdy Ravenna. Nagkaroon nito ng magandang field goals, magandang 3-point percentage doon sa outside paint. Yes mga kabrods, and ito rin pagdating nga sa scoring, talagang nag-improve si Terdy Ravenna, yung athleticism nito. Pagdating sa mga dunks, alley-oop passes sa kanya, mga kabrods, talagang nagagawa niya. Dahil sa ganda ng athleticism ni Terdy Ravenna, yan din talaga ang nagpapaangat sa kanya. Sa taas niyang tumalon, mga kabrods, sa taas niyang rebound, mga kabrods, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit napakaganda ng conditioning nito ni Terdy Ravenna. Kaya once na makuha at ma-recruit ito ng SMB, possible talaga magkaroon sila ng kampyonato ngayon 2026 All Filipino Cup. Kaya sa tingin nyo mga brods, dapat bang makuha ito ng SMB na si Terdy Ravenna? Yes, ma-recruit nila. Komento mo lang pa dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga brods. 6'10" Quentin Millora Brown. Yes, alam din naman natin na ito ay kakagaling lang din ng Macau Black Bears and kakagaling lang din sa ating Gilas Pilipinas
full lineup against Guam. Yes, 2 games na yun, talagang ramdam mo yung Quentin Meliora Brown, di ba mga kabrod? Siyempre, ito na talaga yung kinuha ni Coach Tim Cone. Yes, mga kabrods, gustong-gusto kasi ito ni Coach Tim, ito pong si Kuya MB. Dahil nga daw, sa dami-dami players na big man na dito sa triangle offense ni Coach Tim Cone, sa mga first-timer na nakatanggap ng triangle offense ni Coach Tim Cone, ito nga doon si QMB na parang pinaka-fit agad sa sistema ni Coach Tim Cone. Bakit mga kabrods? Ang ganda kasi ng athleticism neto ni QMB mga kabrods. Para nga daw nakikita nila dito si Christian Stone Hardinger na mas nag-improve na system, mas matangkad na system, and mas batang stand Hardinger. Mga kabrods Bruin yan, 25 years old lang. Ito pong si Quentin Meliora Brown, tapos 6'10". Ang laking tulong sa Gilas Pilipinas. Yes mga kabrods, maski yung import ng Guam, hirap din sa kanya. Grabe rin kung dumipensa, grabe kung bulumax, grabe rin kung umupensa. Yes mga kabrods, ang ganda rin ng mga putbacks nito, ang ganda rin ng mga offensive rebound nito mga kabrods. Grabe, ito pong si QMB, parang all out kung maglaro. Parang talagang pure big man ang laruan nito mga kabrods. Napalaking tulong, napagandang programa ito para sa future ng Gilas Pilipinas natin mga kabrods. Partida, wala pa si Kai Soto, pero dumalaki ng lineup ng big man natin sa Gilas Pilipinas. Kaya nga si Coach Tim Cone, alam niyang nakuha na niya si QMB, alam niyang kung paano nagamitin si Quentin Meliora Brown. Talagang napamangha siya sa performance nito ng QMB. Dito nga mga kabrods, gusto na niya itong ma-recruit ngayon sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil as of now, ito pong si QMB, yung huling pinaglaruan naman niya yung Macau Black Bears. As of now, wala pa naman itong Pro League na pinaglalaruan, kung hindi man ako nagkakamali, di ba mga kabrods? Kaya ang Ginebra ay todo sa recruit ngayon kay Quentin Meliora Brown, na baka kung sakali pwede nila itong makuha para sa kupunan nila. Alam din naman natin ang Ginebra struggling ngayon. Yes, baka nga daw hindi pa makapasok ng playoffs kung sakali, di ba mga kabrods? And syempre, kulang-kulang na sa big man, kulang-kulang pa sa scorer. Kaya nga dito sa Barangay Ginebra San Miguel, kailangan talaga nila ng may katulong sina Japet Aguilar, and ito po, sina Troy Rosario. Biruin nyo na, iyan pa lang yung mga mataat ng Kansay Ginebra, sina Norbert Torres, tapos wala na. Parang pabagbagsak na rin yung laro maski si Japet Aguilar, di ba? Nagretiro na rin sa Gilas Pilipinas natin against Guam. Tapos kailangan pa nila na mag-recruit ulit ng big man ulit. So sino na naman mga kabrods, may hirapan na naman makakuha ng Ginebra ngayon. Tapos papasok na tayo ng playoffs round and patapos na ang trading deadline. Tapos ito, kailangan pa nilang ma-recruit mga kabrods si QMB kung mahabol pa ito. Lalong-lalo na't malakas naman sina Coach Tim Cone and Boss Al dito kay Kume Willie Marshall. Mga kabrods, baka nga magawan pa ng paraan nito. Ito pong si QMB. Yes mga kabrods, nakapaglaro naman na rin sa pro sa Macau Black Bears, and malaking tulong ito para sa Barangay Ginebra San Miguel. And alam na rin ni Coach Tim kung paano gamitin, paano i-maximize ito pong talento ni QMB. Napamangha siya talaga mga kabrods. Ito pong si Coach Tim Cone kay Quentin Meliora Brown. Kung nakuha nila sa Gilas Pilipinas, mas makukuha nila ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Wini-workout na ito mga kabrods, inaayos na para nga mapahabol ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Ikaw mga kabrods, nyo ba dapat i-push ito ng Ginebra na makuha nila si Quentin Meliora Brown? Kaya komento mo lang po mo dito mga brods, at isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball to Raid the Hoops. Yun lang, I'm out.